Kaya ako nandito para wala ka ng malokong iba kasi masakit talaga bilang amo na nagtiwala. Ma'am, pakikwento po ma'am, paano nangyari? So, anong nangyari po kasi noon, meron daw po siyang abono na parang nasa 14,000. Okay. And pinatanong ko po dun sa staff ko kung, Ate Ethel, ang abonado ka ng 14,000. Sagot lang po niya nun is, ikaw na bahala, te. Basta kung nasa'yo naman na lahat ng resibo. So, dun pa lang po nagtaka na ako kasi wala po talaga siyang abono. Parang nawala na po yung tiwala ko. Ano pong katungkulan niya sa inyong Dati po negosyo? siyang janitor nung sa time po ni Diwata. Nagparesan din po kasi kasabay ko po nun si Diwata. Tapos, okay. yes po. Tapos parang nung nagsara po yung paresan ko kasi nalulugi kasi may mga staff din po ako naglalabas ng karne, mga ganun. So tinigil ko na lang po siya. Tapos siya po, natira po siya na staff ko and yun, parang naging katiwala ko po, ganun. So yung mga pera na dapat mapunta po sa negosyo ninyo sa inyo, napupunta sa kanya? Opo, kasi Paano po nagagawa yun? sabi ko po, lahat ng payment dun sa mga segunda mano items po na binabenta ko, sa akin po, sa GCash ko and sa bangko ko po lahat isesend. Then Okay. yung pala po, tinatakot niya po yung mga staff ko po dun sa nagbebenta ng segunda mano, yung mga cashier dun, yung mga caretaker ng resort. Tinatakot niya po na parang manager daw po siya, kahit hindi naman po totoo. Manager ko daw siya and kanang kamay na kapag hindi po sa kanya ni-remit or sa kanya po dapat ire-report, wag daw po sa akin, wag ipapaalam na may bentang ganito, ganyan. And lahat po yun, sa GCash niya po lahat bumagsak yung pera. Wala ko kayong company Gcash account. Wala po, bali Rosemaritan lang po na GCash po, ganun. Okay, pero alam po ng mga kasamahan niya na yung Gcash account niya ang binabagsakan ng mga pera galing sa mga kliyente niyo. Opo, Ba't kasi- hindi nagsusumbong yung mga kasamahan po niya? Sa totoo po, pinagalitan ko rin po lahat ng staff ko na involved doon kasi sabi ko, ba't mas nakinig kayo sa kanya? Tapos may mga convo po na pinasa po sa akin. Sabi raw po ni Ethel is ano parang, basta wag niyo muna i-report kay madam. Ako na magre-report kasi busy pa si madam, busy pa ako. Hindi ko maaasikaso yan kasi maraming utos sa akin si madam. Kahit wala naman po akong inuutos. Tapos tuwing gabi raw po, sasabihin niya dun sa nakatoka na staff, oh, mag-remit ka sa akin, nasan yung kita ngayon? Ikaw ha, hindi ka agad nagre-remit. Ginaganon niya raw po. Ano nanakot pa? Wala ko ba kayong daily na accounting ng kita po ninyo? Meron po kaming group chat. Ako po mismo yung mga nag-check po na, for example po, may kita, may customer, may nagpabook. Kaso po, nangyari po kasi sa akin po napupunta yung down payment na kunyari 5,000 and sa kanya po napupunta yung full payment. Bali, anong nangyari po, doon po nagpo-full payment. Bakit po? Balik na data. Kasi po yung caretaker po, sa kanila po nagbabayad ng full payment yung customer. Pagkatas po mag-swimming kasi minsan po nag-down ng 5K after 1 to 2 months pa po or minsan after 1 year pa po i-swimming ng customer. Then kaya po pala siya ganado na umikot po sa resort namin. Natutuwa po ako kasi parang wow, ang pusa naman ito, check down niya kung na-maintain maayos. Yung pala yun po yung time na minamanduhan niya po yung mga caretaker doon. And dito ko lang din pong, siguro po last week ko lang po din nalaman na sa kanya po pala napapasa, pati po yung kita ng resort. Sobrang bait ko po kasi sa kanila. Never po akong nagsigaw or nagmura or nagano po ng tauban. Yan yung problema kasi kapag sobrang bait mo at sobrang tiwala ka sa mga tao at darating panahon na talagang lulukuhin ka 101%. Yung too much, pangit. Okay lang, medyo mabait ka. Hindi ka nang pinampliyado pero papakita kang sobrang kabaitan tulad sa kanila. Yung pong mahigit 1 million, gaano ka tagal? Sa buong stay niya po sa akin na 1 taon mahigit po. Malaki-laki yan. Bukod pa po dun, sir, may cash. Para 100,000 a month? May mga cash transactions din po. Meron pang cash. Yes, and chinek ko po yung GCash transaction. Nakita ko po puro casino, playtime, parang mga ganun. Oh, doon siya nalulungsa sa kabisyo. Yung casino, yung sugal-sugal online. Opo. Yeah, dyan nga marami nagdidispalko. Chairman, pinuntahan niyo po yung bahay ni Miss Ethel Tungagay. Opo. Nabutan niyo po siya doon? Wala siya doon? Kaninang umaga pa raw po siya umalis na nandun po raw sa Imos, Cavite. Sir, kapag nakita niyo siya, sabihin niyo po na hinahanap namin siya para makausap at pwede ho siyang kumontak sa amin para makuha din namin yung kanyang pahayag. Okay po sir. Po. Salamat po, Chairman. Ba't di po sampahan na lang ng kaso ito? Kasi ay makipag-usap sa atin, so wala kayong balak sampahan ng kaso itong Bali po, sure naman po na sa qualified theft siguro. Yes po. Bali, nag-contact na po ako sa abogado ko po and magpa-file po kami ng kaso. Kaso ang kinakatakot ko lang po kasi is baka may mabiktimang kasunod. Kasi before po sa akin, yung datihan niya rin pong pinagtrabahuhan na tile center, within 1 month po na nagtrabaho siya, sa loob lang po ng 1 buwan, naka parang 250,000 daw po si Ethel doon. Kinontak po ako nung mga pinagtrabahuhan before. Tapos after Nag-trending yung po post. nung tiles,
Next naman po is parang restaurant, 198,000 naman daw po sa loob ng 2 buwan. Is legit na scammer pala to kung ganon. Ayan po si Miss Ethel Tumagay at inireklamo po ni Miss Rosemary at si Sir Jerome sa Pandarambong. Ibig sabihin, scammer po ito. Ultimo Caldero, pinagbebenta po Yung niya. Pati cheese stick. kaldero. Yes po. Pati po yung cheese stick po dun sa una ko Yung pong merienda. business. Bali, nagsarado po kasi Marami sabi po niya yan. wala raw pong bumibili. Yung pala po sa Yung mga Gcash niya rin po power bank pala po. nasisend. Oh, mahal palang kaldero. 5,000 na ibenta niya. Dalawa po. Dalawang kaldero, 5,000. Ang matindi po, Senator, yung freezer ko po, binenta po niya ng hindi ko alam. Nilabas po niya sa resort ko. Kaya po, Ayun, medyo mahal-mahal yung freezer yun. 10,000 po. So advice ko lang po sa inyo ngayon, dapat magkaroon kayo ng sistema Yes. na hindi na kayo malulusutan. Pag-isipan niyo po na lahat ng mga gamit o bagay na binibenta niyo bago lumabas ng warehouse o opisina, meron dapat clearance. May nagka-counter check. Wala ko bang CCTV sa place of business ninyo? Meron. Meron po, meron. Oh, paano nakalusot pa rin Meron ito? pong CCTV, kaya meron pong isang video dyan na parang yung asawa niya po kita na Ayun. parang sinusundo po siya gabi-gabi. Tapos yun po, may mga dala-dala May mga na po dala siyang kung ano. Lalabas niya na po yung mga... Opo. Hindi lang po yan yung CCTV po na hawak namin. Hindi ko lang po na-provide po yung iba. Tulad nga ng sabi mo, ikaw yung staff na hindi ako lolokohin, hindi ako peperahan or what. Katulad ng ibang staff na nagnakaw din sa akin, na pinalampas ko. So medyo masakit kasi dahil nga parang every time na mag-open ako ng business, akala ko todo support ka na, ma'am, ako bibiling ko yung mga kulang, ganun. Tapos yung pala, meron ka palang rason kaya parang gusto mong asikasuhin yung mga kulang, yung mga kailangan bilhin. So sabi ko nga nung birthday mo, di ba sinurprise pa kita ng cake? Sabi ko sa'yo nun, sabi ko dun sa vlog ko nun is parang kahit birthday niya, jumuti pa rin siya. Tapos sinurprise kita nun ng cake, nagpalechon pa ako, ganun. Di ko lang akalain na gagawin mo sa akin. And ayun, sabi ko nga, siguro kung nag-sorry ka sa akin nung sinabihan kita na hanggang alas 4 bago ako pumunta sa polis, umamin ka sa kasalanan na nagagawa mo sa akin. Pero hindi ka pa rin umamin, wala pa rin pag-amin. Hindi rin ako nakakuha ng sorry. Wala man lang ganun. So ayun, kaya ako nandito para wala ka ng malokong iba kasi masakit talaga bilang amo na nagtiwala. Inamin ko may pagkakamali ako pagkukulang. Alam mo yung kasalanan mo? Yes po, na hindi ko po Hindi. Kasi napakabait nyo. Yan po yung kasalanan nyo at mapagkatiwala masyado. Pinagluluto ko pa nga po sila ng pagkain, binigyan ko Oh. pa siya ng cellphone. Kabaitan ng tao dapat hindi pinagsasamantalahan. Meron talaga mga tao na pag nakita nila na mabait ka, they'll take advantage. In your case, kasi dapat may nasasampulan eh. Kasi kung sa first time pa lamang may nanloko sa inyo at sinampan nyo ng kaso, medyo magdadalong isip yung mga natitira doon na may kunting criminal mind. Anyway, again, ma'am and sir, ayaw makipag-usap ni Ethel at doon lang po sa nanonood at ang isang purpose bakit nandito po ito mag-asawa para naman hindi mangyari sa inyo itong nangyari sa kanila. So parang awareness ba dahil ito pa lang si Miss Ethel kung tama yung mga sumbong na karating sa kanila at sumbong sa atin yan, certified na scammer to at sasampa ng kasong qualified tip 1 million above, no bail yan, no bail siya, nako mabubulok sa bilangguan to, malip. Harapin mo na lang yung mga consequences na sa mga nagawa mo. Then para na rin sa ibang tao, maging maingat po tayo sa mga pinapatuloy natin sa ating tahanan. Yun lang po. Mahirap pag-alaga ng ahas. Yes, sabi ko nga po year of the snake po kasi. Oo, nako, cobra pa ito. Black mamba at saka cobra pinagsama. Anyway, sige. Salamat po Sir Jerome at Ma'am Rosemary sa pagpunta at ito po ikakalat to at magkakaroon ng awareness ng lahat. Wala nang kukuha dito. Lilit na mundo niya, wala nang kukuhang employer sa kanya. Ang pinakamaganda rito, kung itutuloy-tuloy niyo, huwag kayong umatras, makukulong to certified. Salamat po sa inyong dalawa. Maraming Magandang salamat. hapon po, sir. and ma'am. Thank you. Kung naikinig po si Miss Ethel, kanina pa namin kayo tinatawagan, pagkakataon nyo na po para maibigay yung side ninyo. Kung ayaw nyo po magsalita, hindi namin kayo pwedeng pilitin. At least we are giving the opportunity to answer back yung mga sinasabi sa inyo ni Miss Rosemary.